Good morning guys. Ito muna ang aking breakfast. So ayan nga, 9 AM dito sa Saudi. 9 AM, ayan. So ayan guys, bago ako matulog, mag-breakfast muna ako. Hindi ako fasting guys kasi may maintenance na ako. Bawal na ako. Inano ako ng doktor na huwag munang mag-fasting kasi para yung gamot ko mainom ko nang nasa oras. So ayan guys, ito muna ang aking breakfast. Meron tayong pistachio cookies and turmeric tea. So ayan guys. Ito muna. Hindi ko na alam ano kakainin ko guys. Puro na lang bawal. Bawal maalat, bawal ganun. Inom ako ngayon ng aking vitamins ko sa umaga. Yung sa hypertension ko mamayang hapon. Bago matulog. One week na lang guys. Tapos na ang namin Ramadan. Bawas puyat, pagod na. Pero parang ganun pa rin yata dahil bakasyon pa sila ng 2 weeks. Then, balik eskwela na sila uli, balik trabaho na. Kasi bakasyon din mga amo ko guys kasi mga teacher sila. Kaya wala silang pasok na sa bahay. Sabi, after Ramadan daw, 2 weeks. Bakasyon pa. Tapos balik eskwela na ulit. Tulog na sila guys. Ako gising pa kasi natulog ako kagabi. Dahil hindi ako nagluto ng last meal namin dahil order. Ginising ako ng 1:30 AM kakain. Tapos, naidlip ako ulit. Tapos ginising na naman ako dahil may utos. Ayun, hanggang ngayon hindi pa ako natutulog. Naligo muna ako. Tapos, breakfast. Tapos, tinapos ko na rin yung morning routine ko. Yan, pwede na ako matulog pagkatapos ko nito. Gigising na lang ako mamayang 2:00 ng hapon para magluto.
Init pa. Palamigin ko konti. Ang daming nag-a-advise na ano, maganda raw sa may hypertension, iinom ka sa umaga ng yung empty stomach daw, turmeric with lemon. Sabi ko naman, alam ko maganda nga yan kaso hindi talaga ako pwede sa lemon guys dahil yung acid ko magti-trigger yan basta nakaano ng maasim lalo empty stomach nako guys. Ang gusto ko sundin yung mga advices sa akin na gano'n yung mga home remedy sana. Kasi hindi pwede sa akin maasim na ano lalo empty stomach, oh my goodness. Baka hindi ako sa hypertension ko mamatay sa ano, sa hyperacidity. Grabe. Pag nag-trigger din ang acid reflux ko, guys, nadodoktor din ako dahil kailangan ko ng ano, may ini-inject sila para sa yung ano ng sa sikmura ko, guys. Kaya ang dami kong iniiwasan. Tama na ano, sa kagaya ko dapat daw yung luya, lemon, honey sa umaga maganda raw dahil loss weight daw. Hindi ko naman gagawin kasi guys, mas mahirap para sa akin yung ano, yung acid ko ang sumumpong talagang hindi kaya ng gamot lang na iniinom pag sumumpong to, doktor ang katapat. Eh dito pa naman ako gumagastos ng ano ko, yung mga doctors ano ko, hindi sila nagbabayad ako. Okay lang sana kung sa government hospital ako dadalhin kaso pag emergency na, hindi ako ano sa mga government dahil ang daming tao doon di kasi kasuhin. Kaya malimit, private. Buti na lang, kahit pa paano may tumutulong sa akin sa pagpapagamot ko. Isang kaibigan. So, alam mo na yung kung sino ka. Maraming salamat. Hindi na tayo mention. Hindi talaga maiwasan. Tuntua pa naman ako. Sabi ko, 52 na ako, walang ano. Kasi, kaming magbabarkada, parang ako na lang hindi nagme-maintenance, guys. Nung bakasyon ko, napag-usapan niya, naging topic namin yan. Sabi niya, ikaw ba early? Sabi niya, may maintenance ka na rin. Sabi ko, thanks God talaga, hindi pa ako dumarating sa ganyan na ano. Kaso nung pagbalik ko ngayong ano, wala, nag-umpisa na nung, siguro gawa na rin ng pagme-menopause ko. Kasi nagsisearch din naman ako ng mga ano kung bakit nagkakaganon, ba't may nararamdaman na ganyan. Isang ano rin pala, nagiging cause din ng pagme-menopause ko, guys. Yung ano, yung sakit-sakit ng ulo, yun, isang cause din. Kaya ngayong ano, sabi ko naman, tanggap ko naman kung magme-maintenance na eh. Kaso, ang hirap. Ang dami kong pinagdaanan bago ko maano yung ganito na ano. Andun yung lagi masakit ulo ko, nahihilo ako. Hanggang sa, mga amo ko parang ano lang sa kanila. Pero pag alam nilang ako na nagkaya sa ospital, alam nilang not feeling well talaga ako. Malimit ngayon ako na nagsasabi, gusto kong pumunta ng ospital, ganun. Dahil takot ako, siyempre malayo ako sa pamilya ko, no. Baka may mangyari sa akin, kawawa na may mga anak ko din. Kaya ganun ako na gumagawa ng paraan. Hirap. Hirap bilang isang OFW, magkasakit. So, paano guys? Mga ka-OFW, ingat tayong lahat. Lalo na sa Middle East, guys. Ingat, ingat. So, paano guys? Early Mix Vlog. Once again, thank you so much. Bye.